Yun. So, hi guys. So, again, this is EJ Lawang and intro muna tayo kung ano ba itong business na balak nating pasukin. So, yung business na pinasok. Okay, so introduction sa PisoNet. Ano nga ba yung PisoNet? Coin-operated machine siya. Okay, sa PisoNet, piso lang. Nakakalaro ka na. Okay, so maraming klase ng PisoNet. Ito yung unang PisoNet na meron ako. Parang ito yung nagsilbing pintuan. Okay, para maging PisoNet businessman ako. So, ito yung arcade type. Meron pang mga ibang klase ng box, yung tabletop. Okay, pwede rin customized. Okay, and yung coin box. So, ang tanong, gandang negosyo ba talaga itong PisoNet? Diba? Especially kung OFW ka, okay, naghahanap ka ng sideline para sa pamilya mo. Kung empleyado ka, okay, naghahanap ka rin ng extra source of income. Okay, kung gaya mo ako na stay at home, certified house husband, sa bahay lang, nagtatrabaho, mas maganda yung meron tayong multiple sources of income. So, ang tanong, okay ba talaga itong business na to? Okay. Later on, papakita ko rin sa inyo kung yung case study na ginawa ng isang vlogger, okay, about sa industry na to. Okay. So, before that, share ko lang sa inyo, no? Natanong nyo na ba minsan sa sarili nyo kung bakit yung kumpanya ng beer biglang gumawa ng kape? Hindi pa? Okay. Hindi natin papangalanan, pero alam naman natin kung anong company yun. Sa tingin ko, no, kaya ginagawa ng mga kumpanya yun kasi siguro sila meron ng mga tao pa na gumagawa ng research, alright, at naghahanap lagi ng mga pagkakakitaan, gumagawa ng mga feasibility study sa ganitong niche or sa ganitong market. Kung doon sila kikita, papasukin nila yun. Okay. So malamang yung kumpanya na to, nakita niya na na ang Pinoy hindi lang humihinto sa pag-inom ng beer, kundi hindi rin talaga to humihinto sa pag-inom ng kape. Okay. So, anong kinalaman nun sa business? What I'm trying to point out is that kung yung malalaking kumpanya nagtatap in sa isang klase ng market, ibig sabihin may future yan. Huwag mo na pahirapan sarili mo na maghanap ng tao na gagawa ng research para sa'yo. Sumabay ka na lang sa agos. Mag-drift ka na lang. Okay? So, parang yung sa karera lang yan ng kotse. Mas less yung ginagamit mong fuel kung ikaw yung number 2 sa race. Kasi yung air friction, binabasag na nung nauuna, nung number 1 sa race. Nasa likod ang alang niya. Okay, so less energy na gagamit mo. So, ganun din, huwag mo nang pahirapan. Ginawa na ng malaking kumpanya para sa'yo. Okay? Kung yung isang malaking number 1 actually na company, pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas, merong isang line of business specified para sa PisoNet business. Okay, sa tingin mo gagawin ba nila yun kung walang market? Oo, pwede sabihin natin na ginagawa nila yun syempre para may market din nila yung internet subscription nila. Okay, alam naman natin kung anong kumpanya yung nag-o-offer ng PisoNet na may bundle, diba, sa internet service nila. But the thing is, ang tao hindi magiging interested doon, diba, kung walang silbi yung product na minamarket nila. Kung ang minamarket nila is extra income, extra source of income para sa mga OFW or kahit sinong gustong kumita na walang ganong kalaking puhunan. Okay? So, ibig sabihin, itong PisoNet business, PisoNet industry, hindi ito isang business na papaliit. Papalaki siya. Okay? Kasi hindi naman yan basta na lang magtatayo ng line of business nila. Okay? At aasahan nilang mawawala din naman. Importante na kapag pa-sign up tayo ng iilan-ilan. Okay? So, kung ginagawa nila yun, ano yung downside kung kukuha ka sa kanila or magsisimula ka? Medyo mahal siya
Kasi naka-bundle nga siya sa internet service packages nila. Okay? And hindi naman sila talaga retailer yung mga computer accessories, no? Yung CPU, monitor, mga ganon. So partnered lang din sila dun sa mga retailers, which is kapag dumiretso ka sa retailer, nakapagtataka, mas mura pa. Okay, pag dito ka naman sa company na to kumuha, you'll end up paying talagang mas malaki. Okay, well, siguro dahil magiging parang hulugan siya, and then it'll be part of your subscription, tapos magbayad ka lang ng maliit na down payment. Pero overpriced talaga siya kahit sa installment basis. So hindi siya advisable, no? Unless okay lang sa iyo. Okay? So merong isang vlogger na research tungkol sa kung magkano ba talagang kinikita ng isang business owner. Okay? Doon yung sideline mo lang siya, bayaran mo lang dun sa garahe mo, or ito naman yung asawa, ang in-interview kasi nito is housewife, na ang asawa niya is OFW. Okay, meron siyang 3 unit ng PisoNet. So according to her, ang monthly revenue averages at 70,000 per month. Okay, so yung calculation based on a 16 by 7 operation. So on a not so developed area. So ang keyword dito, not so developed areas. Kasi nonsense na maglagay ka ng mga PisoNet kung nakatira ka sa subdivision ng mayayaman. Okay. Bakit? Kasi most of the time may mga internet connection niya, may sariling mga computer yan, or meron pang bayad sa data plan sa telepono nila. So walang negosyo dyan. Okay. So in terms of cost of operation, so yung magkano yung gastos, electricity 2,700, 1,000 para dun sa internet service provider. Alright. So ang average na net ni Neto nakita niya per month 13,300 more or less. Okay. So at this pace, syempre yung turnaround, no, yung return of investment would be faster. So yung tanong, sagutin natin. So is the PisoNet business really a lucrative business? Diba? So nakita naman natin given the breakdown of revenue, okay, and the right circumstances. Magandang source of income talaga siya. Hindi matrabaho, yung puhunan hindi rin ganun kalaki. Makakapag-start ka agad at sigurado ka na yung market na papasukin mo ay hindi mawawala sa mga darating na taon. Kasi kung yun yung inaasahan ng malalaking kumpanya, hindi na sana nila ginawa in the first place. Tama? So, this is the best time for you to start your own PisoNet business. Meron pang paparating na malaking internet service provider na pwedeng magbago ng game ng industriya to. Alright? I hope na mas nalinawan ka on how PisoNet business works. And sa susunod na video, I'll show you how you can start your own PisoNet business on a minimal investment. So stay tuned.